Nandiyan na si Kong Erwin na may buntag. Kong! Ay, mayong buntag by Aljo, mayong buntag sa tanan ng imong mga ikang listeners and viewers by Aljo. Nadidiscuss ko nga itong panukalang naihain mo na ito nung last year pa. Kung ano ba ang reaksyon nyo muna doon po sa nangyaring road rage sa Antipolo kahapon? Grabe yun. Madami tayong nakita na problema by Aljo. Nag-uusap nga kami kanina ni Congressman Ed Vicquiap ng AXIS na co-author natin dyan nga sa Road Rage Act, an act penalizing yung mga drivers na hindi mapakali, hindi makontrol ng kanilang emotion, na lang mananakit basta kanilang sasakyan. Definitely, Baljo, nakakalungkot, di ba? I mean, lahat naman tayo, di ba, nakaka-encounter ng mga naggit-gitan dahil sa traffic. Pero dapat, we have to control our emotions, lalo na pag may kasama natin ng pamilya natin, may mga anak, or yung kaaway mo, may anak, may asawa. Kailangan talagang meron tayong batas laban sa road rage, Baljo. Nasaan itong batas na ito ko? Maganda ito eh. Itong House Bill 8991. Yes, 8991. Kami nila Kong Ed Vicquiap ng AXIS, pati si Kong Eric, ang Lone District ng Benguet, si Kong Jocelyn Tulfo ng AXIS, yung aming second nominee, pati si Congressman Ralph Tulfo ng second district ng Quezon City. Kami yan, nagpanukala niyan para mapigilan na, maparusahan. Kasi ngayon, by Aljo, walang parusa eh. Pag ikaw ay lumabas ng iyong sasakyan at pinagmumura mo lang, sinipa mo yung sasakyan ng isang tao, tinumbay mo yung kanyang motor, wala lang. Lalo na pag may mga kutsilyo, may mga baril, wala na magagawa yung complainant, yung victim, makakamot na lang ng ulo, baka magsusorry pa. So this one, it will penalize. I mean, kahit na walang reklamo, kasi pag wala ng reklamo, pag wala ng magrereklamo dahil natakot, wala na, uulitin na naman niya. Ito ngayon, may batas tayo, may testigo, may pulis, magiging criminal offense ito. Talagang makakasuhan ka. Yun ang purpose ng batas na ito para to restrain yung mga driver natin na walang ikang pasensya, Bayaljo. So kahit sino pwede mag-file ng kaso sa isang suspect sa road rage even without na kooperasyon ng mga biktima. Ito yung maganda eh. Kahit sino. Yes, ang batas na ito, parang, Aljo, parang yung mga, tulad din, mabigat na parusa kailangan. Dahil, kasi may kulong ito na 6 to 12. Kung lumabas ka dyan sa sasakyan mo, nanipa ka dyan ng, nakakasakit ka ng tao, hindi ka nakapatay. Pero pag nakapatay ka, dapat 20 to life ang aabuti mo, 20 years to life imprisonment para mabigat-bigat. Kasi nga, walang napaparusahan by Aljo eh. Tatanggalan lang ng lisensya ng isang buwan o pangalawang beses na inulit, tanggalan na lang sa lisensya for life. Ganun-ganun na lang. Ba't mo yung nangyari tuloy? Tatlo yung injured. Sus Maria Josep, laking problema. Number 2, tanong din dyan, bakit may daladalang baril yun? Akala ko ba natin inoobserbahan, may mga checkpoint tayo. Dapat talaga namang walang exemption, di ba? Kahit kami mga mambabatas, bawal kami magdala-dala ng baril. Bakit itong tao na ito, ano ba yan? Pulis? Militar? Hindi ko masyado negosyante. Negosyante daw. Wala naman kahit negosyante, hindi naman pwedeng exempted ka sa pagdadala ng baril, Bayaljo. Yabang eh. Medyo yabang siguro. Mayabang. Ngayon. Hindi, ito nga pupursigihin natin. Kung papalarin tayo, Bayaljo, na makakyat tayo sa Senado, talagang doon ko aabangan itong batas na ito para maaprubahan kagad. Hopefully by this year or next year, maaprubahan na ito at maparusahan para meron tayong batas at may masampulan na tayo by Aljo. Okay. Huling katanungan na lang, Kong. Itong panukala mong kontribusyon ng mga OFW buwan-buwan sa kanilang pension fund, iba pa ito doon sa OFW pension na makukuha sa SSS pagdating niya ng 60 years old. Paano ba ito? Iba pa kasi medyo maliit yan eh. Maliit yung sa SSS by Aljo eh. Maganda siguro na meron sarili, lalo na itong mga domestic helper natin, driver, mga laborer, yung mga mabababa ang pwesto na hindi naman mga professionals. Pero damay na lahat. Kung gusto mong doktor ka, pwede ka rin mag-contribute. Depende sa contribution. Kung magkano ang minimum na contribution, tapos ang gobyerno maglalagay siguro times 2 or times 3 ng contribution mo. For example, yung isang DH,
contribute sa 1,000 pesos a month, contribute ang gobyerno ng times 3, 3,000 ang ilalagay ng gobyerno. Tapos, yung mga pension fund na yan, pwedeng ang hahawak niya ng DMW, Department of Migrant Workers, siguro. Pagkatapos, pwedeng i-invest yan. Or, pwede rin ilagay sa Social Security, pero OFW Pension Fund, kung tawagin, ang SSS ang hahawak, at i-invest yan para lumago ng lumago. At para pag nag-retire yung OFW, pag matanda na, meron siyang tinatanggap aside dun sa SSS. Kasi ang daming lumalapit sa opisina natin sa AXIS. Ganun ang reklamo, hingi ng panggamot. At yung anak daw niya, nasa probinsya na, wala na siyang maasahan. Anak niya nag-asawa na, nagtrabaho na, hindi na nakakatulong. So, naghahanap. This one, we will put dignity when they grow old by Aljo. Na hindi nagpapalimos yung OFW natin. Kasi once upon a time, they were the backbones of our economy. Sila, they're the driving force na economy natin. So, and we call them mga bagong bayani. Saan ang bagong bayani dyan? Pag-retire nila, kakalimutan na lamang. Oh. Marami na tayong ginawa ba, Aljo? Bukod dyan, nauna pa, last month, may pinal na tayo na libreng billing ang lahat ng OFW kasama kanilang pamilya sa mga private hospitals. Kasi ngayon, public, libre na ang billing. Private hospital, siguro, yung mga room and board nila, doon lang sa mga semi-private. Sasagutin na dapat ng PhilHealth, pati mga gamot nila. Dahil mga bagong bayani by Aljo, di ba? When you call them heroes, we should treat them as heroes. Pag hero ka, dapat talagang heroes welcome. Parang mga nagkakampiyon natin ng mga sportsmen and women. So dapat ganun din ang itrato natin sa mga OFWs natin. Lalo na yung mga babababang pwesto, DH, laborer, driver, yung mga able-bodied seaman, yung mga yun ang bigyan ng priority by Aljo. Okay. Sige, daghang kay salamat Kong Erwin Tulfo, AXIS Party List. May buntag, sir. Thank you. Daghang salamat by Aljo, may buntag. Good morning, thank you.